Mantakin po ninyo, pangatlong araw na po ngayon ng 2026. Naku, muntik na mahulog itong telepono ko. Yan. Akalain nyo mo, pangatlong araw na po, no? So, hindi ba kayo na-amaze na nakarating na agad tayo sa pangatlong araw without the knowing na ibig sabihin, hindi natin namalayan. Pero ito po, third day. The Lord Jesus rose from the dead on the third day. And I'm so happy to share something sa atin pong lahat. May mga tao po nagsasabi, God is warning you. God is warning you. Just like in the days of Noah. Gusto ko pong liwanagin because me sometimes as a preacher, nasasabi ko rin yung just like in the days of Noah, right? Pero may kaibahan po dun sa mensahe na binabanggit. Sasabihin ng iba, yung days of Noah, ito po ay pre-law. Pre-law, bago ibigay ang law. Of course, alam po natin yan. Pero ang point lang dito, maski pre-law siya, hindi pa nagkakatawang tao si Jesus Christ dito. So may kaibahan po sa preaching. So ang preaching po nila dati is, papagawa ng Diyos yung ark kay Noah para yung mga tao ay mag-repent pa rin sa mga kasalanan nila. Pre-law yan ha, wala pang batas dyan. Pero nagalit ang Diyos dahil sobra na po ang kasamaan ng tao sa mundo. Amen? Dalawang point po nangyari yan doon sa Old Testament. Una yung sa Sodoma and Gomorrah, no? Kaya ginunaw yon. Tapos pangalawa yung sa Bahanga, ultimately. So nakikita mo rito ang Diyos, talagang ayaw po niya ng kasamaan at kasalanan, no? Makikita po natin. Pero ano po yung kaibahan ngayon sa preaching under the under the new covenant? Ayaw kong sabihin new law, hindi. Sapagkat the only thing we have now is the finished work of Christ. Yan po yung law of love. Nasa atin si Kristo, that's why we can love others effortlessly. Okay? So, ang preaching ni Noah dati ganito. Magsisi na kayo dahil magpapadala ang Diyos ng baha. No? Babahain kayo. Lulunurin kayo ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo. Yan ang sabi niya. Kaya ang nangyari, no? Mga tao pinagtawanan nila si Noah. They don't take Noah seriously. For them, Noah is just like a big joke. No? A cause of fun. It's an opportunity for them to throw a lot of bad words, bad speeches, jokes na talagang hindi accurate sa isang tao. Masamang-masama po ang tao during that time. Wala na po silang iniisip kundi kamunduhan, kasamaan, lalaki sa lalaki, babae sa babae, no? Kababuyan, lahat na ng OC ng kababuyan, kadirihan, nandoon na po talaga ng mga panahon na yon. Which is during that time, they take it as something normal, no? Pero ang Diyos napakabait kung titignan po natin. Noah prepare an ark. Gusto niyo ba bang malaman ilang taon iprinipira ang ark? May nakababatid po ba dito? Mag-comment nga po kayo. Hindi na, wag na, sasabihin ko rin Ilang taon iprinipare ni Noe yung arko? 100 taon. 100 años. 100, ang ba sa Espanyol? 100 años, something like that. 100 years na iprinipera ni Noah ang barkong arko. Kaya during that time, upon the building of that big ark, many people are laughing at him. Nababaliw, dalhin natin sa mental hospital. Paano magbabaha? Paano uulan? Ang ganda-ganda ng panahon. Ayun po sabi nila. Noong pa lang po, makikita mo na, to see is to believe ang mga tao. Kitang-kita po natin yan dito. Ha? Hindi nila pinansin. What they can see, deceive them. Dahil hindi nila alam. Pero tignan nyo, hindi. Ang point ko lang dito is this. Ang haba ng panahon Kay haba ng panahon, pero hindi nila namalayan, ayan na. I believe nung dumating na po yung time na yon, di ba sabi ng Panginoon, lahat ng mga hayop, i-prayer mo na, papasukin mo sa ark, do not miss anything na magkamali ka, kailangan makapunta. Then after that, may nakalagay po doon, at isinara na ng Diyos ang arko.
Amen? Diyos ang nagsara nung arko. The rest was history. Wala nakaligtas. Walong katao. 8 people, all in all. Noah and his children and his wife. Amen? Alam na natin yon. At hindi po yan ang punto natin ngayon. Opening ko pa lang yan. Kalahati. Tingnan niyo, 5:26 pa lang. The point here is, under the new covenant, ano ba yung dapat nating isigaw sa tao? Katulad ba ng mga isinisigaw ni Noe? Repent! Matakot kayo, gano'n. Gunawin ang mundo. Gunaw. Gospel ba ng gunaw ang dapat nating isabi? No. Under the new covenant, ipagsigawan natin sa tao na may solusyon na sa kasalanan. No? Na napaka nag-uumapaw sa panahon ngayon ng biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos, 2,000 years ago naging tao ang Panginoong Hesukristo. Namatay sa krus ng Kalbaryo. Sumigaw ng it is finished. Binayaran lahat ng kasalanan natin, past, present, future. Amen? At kung maniniwala ka na si Jesus lang ang tanging daan, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Nung araw, kailangan nilang pumasok sa arko para maligtas sana sila. Pero hindi sila nakinig. Ganon din po sa ngayon. Nangangaral tayo na ang tanging daan lang sa langit ay si Jesus. At hindi nagalit ang tao ngayon at hindi nagalit ang Diyos ngayon sa mga tao sapagkat nandyan na po ang kanyang anak. No, ibig sabihin, kung maniniwala ka sa aking anak, maliligtas ka. Ganun lang po kadali ngayon. Pero it's so sad, may mga tao pa rin na matigas ang puso. Yun po ang problema. Dahil all have sinned and fall short in the glory of God. Okay, tignan po natin yung logica dito. Logic. Ginunaw ng Diyos ang Sodoma and Gomorrah, right? Ginunaw ng Diyos ang buong mundo nung panahon ng baha, arko. Pero nung may 8 taong nakasurvive, nagmultiply uli ang kasalanan. Why? Sapagkat all have sinned and fall short in the glory of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po si Jesus Christ na ang Diyos na pinakamataas sa lahat, ang Diyos na nagkatawang tao. Nagkatawang tao siya para bayaran na ang kasalanan ng mundo. Dahil hindi makakaya ng tao na iligtas niya ang kanyang sarili. Amen. Hindi kakayanin ng tao yan. Walang makagagawa niyan. Only God Himself. Kaya nga ang Diyos na pinakamataas sa lahat, nagkatawang tao, iniwan ang kanyang trono, naging tao ng 33 years. At ngayon, may good news ako sa iyo, kaibigan. Tapos na po ang gawain niya sa krus. Namatay siya sa krus, sabi niya, it is finished. Naganap na. In Greek, tetelestai. Natapos na ang gawain. Sabi ng Bible, whosoever believeth in Him will not perish, but will have everlasting life. That's grace. Wala tayong anumang pwedeng gawin para maligtas tayo. All we have to do is to believe on the finished work of Jesus. Tanda po ninyo si Moises, nung kasama niya yung mga Israelites, nakagat sila ng mga ahas, no? Yung mga Israelita. Then after that, Moses, we're gonna die. Mamatay na kami. O, ang sabi ng Panginoon, maglagay ka ng ahas sa isang kahoy. Iikot mo yung ahas na kapulupot. At ang sino man titingin doon sa ahas, parang tansong ahas yun, di ba? Kung sino man titingin doon sa tansong ahas na yon, maliligtas. At yun po ang nangyari. Naglagay sila ng ahas doon sa pole. Inikot. Ang tumitingin doon, naliligtas. Ganon din po sa panahon natin ngayon. Ang sino man titingin kay Hesukristo na napako sa krus, maliligtas. So hindi na po tungkol sa doom and gloom, hindi na po tungkol sa gunaw ang dapat nating isigaw ngayon. Ang dapat nating isigaw, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. You, hindi natapos sa'yo you and your household, maliligtas. Di ba? So ayan po ang katotohanan ng gospel of grace under the new covenant of the law. Ka-good vibes ka na ba? Ako'y nagtataka, baka hindi pa. I-click mo na ang subscribe button. I-share mo ang video ito, napaka-importante. Because this is about Jesus. Thank you.